Isa pong magandang araw, magandang buhay, magandang isang buong linggo, magandang gising, mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus. Purihin natin ang Panginoong Hesukristo. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, All for the Gospel at Cura Paroko po ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau. At ito ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Lungsod Pasay, dambana ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay Lunes na naman, kaya isang buong linggo ang ating pong ipinagpapala, no? At ang gospel po natin today, Monday of the 11th week of Ordinary Time, ay Mateo chapter 5, 38 to 42. Ayan. Nagtutuloy-tuloy po tayo sa unang sermon ng 5 sermon ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang sermon na ito, ang Sermon on the Mount, ay tinatawag po natin na basic teachings of Christianity, Magna Carta. At sa bahaging ito ng sermon, atin pong maririnig na tinatalakay ng Panginoon ang 6 na mahalagang kaso mula sa batas ni Moses, kung papaanong ito ay binibigyan ng panibagong pamamaraan ng pagiging matuwid, a new way of righteousness na itinuturo ng Panginoon, sapagkat sabi nga niya, ang isang tunay na tagasunod niya, dapat ang righteousness ay higit pa sa pagiging matuwid ng mga skriba at pariseo. Ang mga skriba at pariseo ay kontento na sa tinatawag po na external observance o yung tawagin ng ibang taong gobyerno na compliance purposes. Para sa Panginoon, hindi sapat ang compliance purposes, no? Para sa Panginoon, ang focus niya ay attitude, intention na nasa puso, nasa loob. Dapat ang nasa labas ay galing sa loob. Yun po ang punto ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ngayon, ang issue ay tungkol sa hustisya, no? Ang orihinal na batas ni Moises, ang Torah, sa Leviticus chapter 24, verse 19 to 22, ay masasabi po natin na good enough, maganda na, mabuti na, pwede na. Sapagkat itong Leviticus 24, 19 to 22, an eye for an eye, a tooth for a tooth, at least, ang issue po ng hustisya ay fairness. Fairness. Yan po ang issue ng hustisya. Pagiging fair. And alam nyo po, it kept people who are used to the harsh desert living. It kept them from being abusive kung sila po ay humihingi ng kapalit ng kanilang mga damages. Kasi alam nyo, pwede po mangyari yon na ang damages natin ay maliit, pero ang hihingin nating kapalit ay mas malaki kaysa sa mga nagawang damages sa atin, no? So, yung fairness dun sa Leviticus 24, 19 to 22,
yun po ay good enough. Pero para sa Panginoon, dapat mas malalim pa doon ang values ng isang tunay na alagad niya. Ang tunay na alagad, dapat non-violent peacemaker, sabi nga niya sa Beatitudes, no? At ang totoong may takot sa Diyos at espiritual na tao ay marunong magsakripisyo ng sarili, kahit na sariling pribilehiyo at sariling karapatan para po sa kapayapaan which is beyond justice. Ang kapayapaan po ay hindi lang nakabatay sa justice. Paano kung hindi mo makuha ang justice? Walang kapayapaan. Laban ng laban. Laban kung laban. Peace is more than justice. And the true God-fearing at spiritual person refuses to be a captive of an ugly situation. Instead, ang isang tao pong may takot sa Diyos, kumakapit sa Diyos, marunong alpasan, lampasan, ipagpaubaya ang anumang sitwasyon. Yun po ang punto de vista ng Panginoon. At alam niyo po, itong teaching na ito ng Panginoon ay napakaseryoso talaga ng Panginoon, sapagkat sabi niya, ito'y applicable kahit na ang damage ay sinampal ka sa kanang pisngi. Sinampal ka sa panang pisngi. Yun po ay ultimate damage. Alam niyo kung bakit? Upang ikaw ay sumampal, ang karaniwang sampal ay paganito. So kung paganito, ang tatamaan mo ay kaliwang pisngi. Di ba? Kaliwang pisngi. Upang sampalin sa kanang pisngi, yun po ay nangangahulugan na yung taong gumawa nito, double effort, kailangang maging unnatural, pabaliktad ang sampal. Yun ang ultimate sampal. Sabi ng Panginoon, kahit na gano'n na sitwasyon, marunong kang magpaubaya sa Diyos. Diyos ang magiging tagapagtanggol mo. Diyos ang siyang magre-rest back para sa iyo. Ayan. O sana po nakatulong, nakapagbigay ng liwanag, nakapagbigay ng inspirasyon ang atin pong pagkagising sa umaga. Ngayon pong araw ng Lunes, paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyong timeline, sa timeline ng kaibigan, sa timeline ng inyong parokya, at sa timeline po ng inyong mga faith-based communities. At patuloy po tayong mag-evangelize. Ipakilala po natin ang YouTube channel na Domi Guzman at ang atin pong Facebook page Pagkagising sa Umaga. In the meantime, nais ko pong pagpalain, batiin sa Lunes na ito ang atin pong mga virtual parishioners na nakaibigan po natin sa ministry. Ayan, mula sa South Mall, si Susan, si Boy, si CK, ang buong De Leon ni Duasa at Gonzaga family, Kuya Jess at Lourdes Figueroa and family, Ate Andy at Captain Vicente Agos and family, ang mag-inang Marites at Nino Molina, si Ana Florante Malinaw kasama si Ann Margaret Valdez at Camille Enriquez, si Edgar at Lynn Albano and family, ang Obias Ledesma family po, Janina, Gina, Jessie at Chris Matthew Obias. Gayon din po
sina Mark Amadeo Balon, Elenita Tiamson, Celia Andrea Ginto at Susan Alpasan, Andre Rose, Rol Gonzaga, Rina Navarro, Claudia Soliman, Maria Novelin Libo, Ana Regina Fernandez, Maria Isabel Ocampo, Paul Joseph Lopez, Ruby Socorro Tacla, Angelo Joseph Lofranco, Dondon at Claire Aribe, Maria Edisa Planillo, Nelson Santos at Judith Ilagan. Pagbati rin po kay Lisa, Yoli at Lani ng Iriga, Mangonon at Del Pilar families. At syempre po pagbati sa Batch 1978, mabuhay! Batch 1978 High School ng Paco Catholic School. At ang ating pong mga teachers, no? Sina Mr. Horace Torres, John Baby de Bibar, Rick Eden Kalubayan, Mr. Faustino Diaz, at Gloria Luna. Kasama po riyan, syempre, pagbati rin sa schoolmate natin, si Mary Claire Mabutas Sordan family. Ngayon po ay ating italaga ang maghapon at buong linggo to spend the day well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, actions, that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Alleluia.